Chapter 3. I'm on my way to somewhere, you guys have fun. I told my cousin who keeps on bugging me. But kuya, you know how important this event is. You should be there, he said, and all could do was to massage my temple and sigh. Isang no, but I have something very important to do. I know she will understand that. I'll be there at her wedding, promise. I replied to him. As soon as I heard him sigh, I knew that he couldn't do anything at all. All he knew was to surrender. Okay, I'll tell her that you can't come, he said, then bid his goodbye. Pinagpatuloy ko ang pagmamaneho papunta sa Masyon ng Dawn. The moment the guard sees my car, they immediately open the door widely. They even bow their heads as a sign of respect. I parked my car, put my shades on, tapos lumabas ng kotse. I keep my face turned when people come to me, just gave them nod nang isa-isa nila akong binati. All of the R know me, dahil isa ako sa pinagkakatiwalaan ng may-ari ng mansyon na ito. Where's Don Marcelino? Tanong ko sa isa sa mga tauhan na sumalubong sa akin. Nasa private living room niya, Boss Kolb. He said with some gesture na tinuturo ang loob ng bahay. I'll just nod then look at the surroundings until he noticed something or someone rather. She's looking at my direction while frowning. Luckily, I have my shades on me. She has no idea that I'm staring at her. When I heard someone calling me, I averted my gaze to that voice, then saw Giovanni, one of the leaders here in this group. Hindi ako ngumisyo nagbigay ng kahit anong emosyon sa kanya, bagkus tinanguan ko lang ito nang bumati ito sa akin. Katulad noon, ayokong mapalapit sa kahit na sino man, that's one of my rules. I only trusted my cousins, pero sa iba, no. I guess we have a lot to talk about, Don Marcelino said, as soon as my feet stepped on his private living room. Yes. I shortly replied to him, then removed my shades, then looked into his eyes. Alam kong alam niya ang gusto kong ipahiwatig. Kaya naman sinensyasan niya ang ibang mga taong kasama namin na lumabas na dito. So how's the business in the States? He immediately asked. Our business is doing so well, legal, but I heard there are people trying to be our competitors. I replied. I just heard him chuckling, then looked at me in a very dangerous look, but hindi naman ako natakot. I trained not to be afraid of anything and anyone. Nalinis mo na ba ang mga nasa States? Tanong nito. Of course. Before I got here I already cleaned that, I said. Good, your lolo will be so proud of you, biglang saad nito. Kusa namang umangat ang mga gilid ng labi ko dahil sa sinabi nito. I always want my lolo be so proud of me, lalo na dito sa gawain na ito dahil sa akin niya ipinagkatiwala ang bagay na ito. Ayokong magsisisi siya na ako ang pinagkatiwalaan niya doon. Though, Lolo is not pressuring any of us, but because Senor Clyde Vicente is one of the powerful and successful man in legal and underground industry, we need to prove that we are like him. Lalo na ako na sinanay ni Lolo dito. Thank you, Lolo Lino, saad ko dito na tinanguan niya lang. Lumipas ang ilang oras at niyaya na ako nito to join them on dinner. Want to call my only girl cousin and tell her how sorry I am for not being there now. Ngayon kasi ang araw ng pamamanhikan ng pamilya ng mapapangasawa nito at ang sabi ko pupunta ako as her family, pero dahil nga dito, hindi ko nagawang pumunta. While eating, I heard Lolo Lino called someone but I didn't bother to look at it. I continue eating my food until Lolo starts talking and introduces me to his people. Nagangat ako ng tingin and then I saw the woman in the veranda earlier. She's with us, sitting beside Lolo Lino. That night, Lolo Lino also introduced her to me and wants me to train her. I'm okay since Lolo is the person who asks for favors. Nung gabi na din iyon, may isa sa mga tauhan ko ang nagtimbre sa akin na ang ilan sa mga gustong kumalaban sa amin sa pagbebenta ng baril ay may mga warehouse na nandito sa Pinas, kaya they immediately gave me the locations. I urgently told this to Lolo Lino, kaya naman ipinatawag niya ang lahat ng mga tauhan niya at doon kami nag-usap. Medyo hindi lang ako palagay dito sa babaeng nagngangalan Audi. Lim didn't like her eyes, the first time our eyes met.
There's something in me waking up and I don't want that feeling kaya naman pilit ko siyang iniiwasan at ininsulto. She's also tough. Lahat halos ng tao dito sa mansyon, iniiwasan at hindi ako sinasagot ng pabalang pero siya lang ang naglakas loob na tutukan ako ng baril at sumagot sa akin. Bata ni Don Marcelino iyong si Audi, malapit siya kay Don Marcelino but believe me. She's nice. She's my friend, Benjel said while giving me some guns and a knife. Hindi ko siya pinapansin sa mga sinasabi niya about kay Audi, I'm just listening while testing my chosen gun. Kunwaring walang pakialam pero half of me wants to know her more. Benji is also my friend parang siya lang ata, sa mga taong nandito ang mapagkakatiwalaan ko. Matapang iyan si Audi, yayain mo makipagsantukan sa iyo iyan. Papalag iyan, buong pagmamalaki niyang pagbibida sa kaibigang babae. But obvious naman na matapang si Audi. Dun pa lang sa pagtutok niya sa akin ng baril hanggang doon sa nakipagtitigan siya sa akin. Since Elle accepted to be her trainer, gusto kong matutunan niya ang mga rules ko about sa pagtitiwala. Babae siya kaya alam kong mabilis siyang magtiwala sa isang tao. Kaya sinabi o sa kanya isa-isa. Kinabukasan, mission namin and as much I want her to be part of my team, hindi ko na ginawa dahil alam kong inis siya sa akin. Lalo na pag hindi ako nagpapakita sa kanya ng emotion. Ganon talaga ako, hindi ako nagpapakita ng emosyon sa ibang tao, malban sa mga pinsan o pamilya ko. As soon as I can't hear any tantrums of Audi in our line, agad akong punta sa pwesto niya at hindi pa man ako nakakarating doon, nakita ko sa madilim na parte na hawak siya ng dalawang lalaking tiyak kong kalaban namin. Kumuha lang ako ng timing para iputok ang baril ko sa sentido ng katabi niya. Nang makuha ko na ito, agad kong ipinutok yun. Kalat ang dugo at laman ng lalaking binaril ko, kita ko iyon habang pinaikutan naman ni Audi yung lalaking may hawak sa kanya at kitang-kita ko kung paano niya ginilitan ng leeg ang kalaban namin. Out of nowhere I feel my lips form into a smirk. She's one of a kind. Mabilis din akong umalis sa lugar niya dahil nakita kong papalapit si Giovanni sa kanya. Gusto ko lang isipin ni Audi na si Giovanni ang tumulong sa kanya pero mali pala ako doon dahil papasok ako ng mansyon nang hawakan niya ang braso ko. May kung anong dugong damaloy sa akin the moment her warm palm touches me. Init na masarap sa pakiramdam. Init na may kakayahang tumunaw ng isang pusong pinapatigas ng yelo. Thank you, saad nito habang unti-unting banibitawan ang braso ko. Tumalikod naman ako agad at naglakad, habang sinasabi ko ang mga detalye ng training namin kinabukasan. I really hate people with loud voices and pure tantrums in life. Kaya naman nung nag-umpisa siyang magreklamo dahil sa pinapagawa ko. Iniwan ko siya at naligo ako sa kwarto ko. Paglabas ko, babalikan ko sana siya but I saw Lolo Lino and he wants me to join him in breakfast na hindi ko naman tinanggihan. Almost 2 hours had passed nang pumasok si Audi sa dining kasunod si Benji na nag-aalala ang mukha. Nakikita ko lang sila sa gilid ng mata ko pati na ang pagtapo ni Audi sa mga baril na inayos niya. Actually I'm quite impressed to her, natapos niya agad at hindi iniwan pero dahil mas gusto kong mas mabilis niyang magagawa sa susunod, I insult her that caused her limitation. She immediately grabbed Benji's handgun at walang pag-aalinlangan na ipinutok sa kamay ko. Wala akong emosyon na ipinakita pero masakit iyon. Kitang-kita kong tumagas sa kinakain ko ang sarili kong dugo. Nilinis ang sugat ko ay inilagyan ng benda. That woman. Damn. Napaka-mainitan ng ulo. Don't tease Audi too much. Bray, baka sa susunod. Sa ulo ka naputukan yan. Lolo Lino said, I didn't tease her. I'm just giving her some challenges, tugon ko sa walang emosyon na mukha. Magkogali kayo ni Clyde. Dinadaan sa pang-iinis ang mga bagay-bagay, makahulugang saad nito. But I'm warning you, Audi is off limits. Habol niya kaya mas lalo akong hindi nakaimik. Mas nenas tuloy ako bigla. I admit, there's something in Audi. I want to look at her eyes, her grumpy face. But like what Lolo Lino said, she's off limits. She is private property of Lolo Lino. The moment I heard Audi said, "A set up," I knew it. There's a mole on our group pero hindi ko din alam kung sino. Hindi talaga kami totally set up.
May nag-heads up lang sa kanila na lulusubin ang warehouse nila kaya naman nakahanda sila. Matapos kong pagbabarilin sa ulo ang lahat ng madadaanan ko, mabilis akong naglakad papunta sa building kung saan namin ibinaba si Audi. She's not answering nor talking kaya naman binalot ako ng kaba. Hindi ko din alam kung bakit ko nararamdaman iyon basta binalot ako ng kaba. Damn! Malakas na mura ko nang hindi ko na siya nakita doon at puro mga dagwang bangkay ang nandoon. Where are you? Inis kong saad habang pababa ng building. Bago ako makalabas, may 4 na lalaking hamarang sa akin at tinutukan ako ng baril. Mabilis ko naman silang pinagbabaril bago pa nila ako maunahan. Muli akong lumakad papunta sa nagpuputukan na parte ng lugar at hindi maiiwasan na makipagbarilan ako sa makakasalubong ko. Kinalma ko na ang lakad ko nang hindi na ako makarinig ng palitan ng bala sa gawi kung saan nandoon ang iba kong kasama. I frowned when I saw Giovanni, walking towards that direction too. Saan siya galing? Napataas ulit ang kilay ko nang may isa pa kaming kasamahan na galing sa kung saan. What is happening? Who's the mole in these people? I keep it in my mind as much as possible dahil hindi pwedeng habang kumikilos ako para malaman kung sino talaga ang anay sa grupong eto ay may kikilos din. Alam ko at ramdam ko din na may paghihinala kay Audi. Maybe she saw something na pilit niyang itinatago. That's good. Kesa mapahamak pa siya, makakapatay talaga ako, kahit pa pagmamay-ari siya ni Lolo Lino. Still want to hold her tight. I don't want any other guy come near to her. Nagngingit-ngit na nga ako sa galit dahil sa mga sagot niya sa akin na ginagamit siya ng matandang Don. I'm being possessive to her but moderately dahil itinatatak ko sa utak ko na she's not F-king mine. But I want her to be mine. She become my obsession. Kahit pa napaka-stubborn niya. Kahit lagi siyang galit. I find her so cute and attractive sa ganang gesture niya. Pagdadabog niya. It's so freaking hot. Mga mata niya na para akong tinutunaw. Mga mata na nanlilisik dahil sa inis. I want to sinil at her but something in me na mas gusto ko pa siyang inisin dahil alam kong naiinis siya pag wala akong emosyon na ibinibigay. Mas lalo pa akong nabaliw nung nakita ko ang katawan niya dahil sinabihan ako ni Lolo Lino na kailangan kong lagyan ng tato si Audi. I don't know why but still L did that. No one knows what I tattooed on her. Tanging ako lang ang nakakaalam na initial ko ang inilagay ko sa kanya para kahit man lang doon masabi kong pag-aari ko siya. I also saw her scars and bruises, nagkaroon pa ako ng pagkakataon na mahawakan iyon at I trace gamit ang mga daliri ko. Lalo na nararamdaman kong takot talaga siya karayom. Who would have thought that a woman like her is afraid of needles? Then months had passed patuloy pa din ako sa pagtetrain kay Audi, the more days na napapatagal, the more na mas nakakaramdam ako ng kakaiba para kay Audi. I want to own her like I'll own my guns na walang pwedeng gumamit o lumapit kundi ako lang. I want her the way I want it. But I know she's off limits because of Lolo Lino. Malakas ang bagyo. Sigurado kang ngayon ka uuwi. Naiinis na tanong ng pinsan kong si Kuya Lester. Yeah, uuwi nga ako ngayon. Mamaya pa naman ang land ng bagyo, beside. Tuldok. I want to bond with Annie before she get married, saad ko habang hinihilot ang sentido ko. Bahala ka sa buhay mo. Matanda ka naman na, saad nito sabay patay ng tawag. Bahagya akong natawa at napailing. I messaged him, mas matanda ka sakin, then I tossed my phone somewhere in my bed. Tumayo ako at huminga ulit ng malalim. I will tell Lolo Lino about my plan. Lumabas ako ng kwarto ko at nagpunta kay Lolo na nasa private office niya para magpaalam. Katulad ng plano ko, inayos ko ang mga gamit ko. Nasa biyahe na ako na hindi alam ng ilan na umalis ako nang may naramdaman akong nasunod sa akin at hindi nga ako nagkamali dahil meron ngang nasunod sa aking 3 kotse. Fartern ina. Sigaw ko at mabilis na kinuha ang baril ko sa ilalim ng upuan ko at hinanda ito. Alam kong hindi sila lalaban dahil may mga sibilyan na nasa kalsada kaya naman, inilihis ko ang kotse ko papunta sa wala gaanong tao, hanggang sa nakarinig na ako ng mga putok ng baril at sa kotse ko na tumatama. I drove my car as fast as I could para lang maialis sila sa kalsada. Hanggang sa mapunta ako sa isang malawak na palayan na may mga puno na pwedeng pataguan.
Doon ako mabilis na bumaba at nakipagpalitan ng bala sa mga hayop na nagtatangka ng kitilin ang buhay ko. Akala nila ganun kadali na mapatay ang isang Vicente. Nagkakamali sila. Hindi nagtagal nagsidatinggan ng mga tao ko at sila ang tumuloy ng pakikipagbarilan ko kaya nga lang sa hindi inaasahang pagkakataon, may isang akala ko ay patay na nabiglang bumaril sa akin at nataman ang tagiliran ko. Pinilit kong hindi indahin at bumalik na lang muna sa mansyon ng Patago at doon din muna ako magpapahinga para mapagaling ko ang sugat ko. Bukod doon, lumalakas na din ang ulan at hangin. Mahihirapan na akong magmaneho. Matapos kong pagbilinan ng mga tao ko na sila na naglumanas doon, nagmaneho pa uwi ng mansyon at doon ko ipinadaan sa lagusang dinaanan noon ni Audi. Hindi ko naman talaga pinalagyan ng permanenteng harang ito. More on pinalagyan ko ng pintuan. Hirap man akong maglakad at umakyat ng bintana. Pinilit ko pa din at bahagya akong napamura nang mamali ako ng akyat ng kwarto. Damn you, Brian. Bakit dito ka sa kwarto ni Audi? Mahinang mura ko sa sarili ko. Lilipat sana ako ng kwarto pero naudlot nang makita ko si Giovanni at Christine na papalabas ng mansyon kaya mabilis akong pumasok sa kwarto ng dalaga. At nang gabi na nga na iyon ay hindi ko na napigilan ang sarili kong angkinan ang dalagang kinababaliwan ko. Hindi siya tumanji sa bawat haplos at halik na ginagawa ko. Soon, I will see her naked body but for now, hahayaan ko munang damhin ng mga kamay kong may sarili kong dogs ang humaplo sa katawan niya. Halos mapanura ako nang maramdam ko ang kaisipan at ang parte ng kasalanan niyang may napunit. Pitang ina, ako ang nakauna sa kanya. I thought she's like any other woman na nagamit na ng mga lalaki dito but no. She's not. She's a virgin. The moment na naramdaman kong pwede na akong gumalaw, doon ko inumpisahang ilabas-pasok ang sarili ko sa kanya. Gusto kong magmura ng malakas habang naririnig ko ang mga impit niyang ungol na lalong nagpapabaliw sa akin. Hindi ko alintana na may tama ako ng baril at tanging sarap ng kaloob-looban ng babaeng inaangkin ko ang nararamdaman ko. Mabilis lahat ng bawat pasok at labas ko sa kanya hanggang sa nakakaramdam na ako ng napipintong pagsabog ng sariling akin kaya naman, damapa ako sa kanya at sumilksik at hinalik-halikan ang leeg niya. Lang madidiing ulos at isinagad ko ang alaga ko sa kanya at doon inilabas ang mga Little Vicente ko. Wala akong pag-aalinlangan na inilabas lahat iyon sa kanya kahit pa hindi ko alam kung may mabubuo o wala. Ang tanginji alam ko lang ay panatag akong kay Audi ako magkakaanak at hindi kung kani-kanino lang. Bahagya akong manigas nang banggitin niya ang tawag ng Lilan sa akin. Kolb. Mahina lang iyon pero rinig na rinig ko. Bahagyang sumigla ang puso kong nag-umapa ng yelo sa sobrang kalamigan. Yumigtad ito at parang gustong magsaya dahil alam kong iniisip niya na ako ang nakona sa kanya kaya kampante siyang nagpaangkin at hindi tumutol. Naramdaman kong bamigat ang panghinga niya kaya alam kong nakatulog na siya. I love you, bulong ko habang tinitignan siyang natutulog. Tumayo ako at doon ko na naramdaman ang tama ng baril sa akin pero kailangan kong linisan si Audi kaya naman hubot-hubad akong naglakad sa kabinet niya kumuha ng mga kailangan ko para bihisan at panasan siya. Muli akong humalik sa noo, pisngi at labi niya bago ako lumabas ng kwarto niya. Dahan-dahan akong pumasok ng kwarto ko at doon, ginamo ang sugat ko mag-isa. Sanay naman ako dahil sa States ako lang ang nag-aasikaso sa sarili ko pag oras na nagkakabarilan at natatamaan ako. Kahit pa sabihing isa ako sa kinikilalang mafia sa States, hindi may iwasang hindi ako tamaan ng bala lalo na kung kapareha kong bihasa ang kalaban ko. Yes, I'm a mafia. Katulad ng sabi ko minana ko ang posisyon ng aking lolo na si Senyor Clyde Vicente. Lahat ng negosyo ni lolo sa underground ay ako ang may hawak pati ang titulo nitong coldest mafia in the organization. Hindi lang ito basta coldest, he is also a very silent but a deadly one. Lahat ng kilos ni lolo ay tahimik pero swabe. Nakakamatay lahat ng plano. Ang pag-aakala ng lahat ng tao ay kanang kamay ako ni Don Marcelino ngunit hindi nila alam, kapantay ko lamang ang Don sa posisyon at yaman. Yes, I am Brian Cluster Vicente, no one knows me by my real name, even my face as Brian. They only call me cold because I never give them any expression not until I met Audi the woman who easily melted my cold icy heart. Kuya, what happened to you? Tanong ni Annie, the one and only girl in our clan.
The Vicente clan. Balita ko may sugat ka daw. Okay ka lang ba, kuya? She worriedly asked. He just gave her a small smile and nod. I'm good, princess, no need to worry, I said. I saw her take a deep sigh and look relaxed. That's good to hear. I miss you, Kuya Bry. Malambing na saad nito sabay yakap sa akin. Lang araw na din akong nakauwi dito sa Maynila but ngayon lang ako nagpakita sa kanya dahil nga sa sugat ko. Sa kondo ko ako dumiretso nung umuwi ako dito dahil hindi ako pwedeng magpakita sa kanila pero hindi ko naman alam na nandoon pala si Kuya Lay at inaantay ako kaya siguro nalaman din niya dahil nabanggit ni Kuya. I miss you too, Annie. You'll be getting married soon, yayain natin sila kuya at mag-mall. Sounds good. Pag-iba ko ng topic na siyang ikinasaya niya. I'm happy for my cousin dahil sa dami ng pinagdaanan niya finally she found the man who will love her so much. Gagawin siyang priority sa lahat ng bagay at bukod doon, mapagkakatiwalaan ng kaligtasan niya. But still like my lolo said, I still need to keep an eye on my cousin. Mali ako dahil hindi ko siya nabantayan nung una dahil akala ko, okay siya sa mansyon nila kaya naging kampante ako pero hindi, nasa loob pala ng mansyon ang gag asterisk go sa pinsan ko. Mali ako, kaya naman nung nalaman ko ang mga pinaggagawa ng hayop na iyon. Agad kong pinaganya ang mga tauhan ko para mahuli ang may sala at hanapin ang mga nabiktima ito. Sure, kuya, hindi naman kami magkikita ngayon ni Nathan kasi ayaw nila, para daw mamiss ko si Nathan, saad nito habang nakapout. Napatawa naman ako ng unti at ginulo ang buhok niya. Call them baka pag ako ang tumawag sa mga iyon, pagtawanan lang nila ako. Nakangiti kong saad dito I'm cold to others, I don't give a fuck it's care to them but to my cousin, natutunaw ang yelo kong puso. 3 babae lang ang nakakapagpalambot ng puso ko. My mom, Annie and Audi sila lang. Sige po, saglit lang. Nandito naman po sila kaya madali lang, she cheerful replied that's why I got confused. What will you do? Call them by their phone? Princess. I told her but she just shook her head. Elle almost laughed when I saw her, about to scream. TULO00ONG. After that, she just looked at me with a smile on her face. I can still see the 2 dimples on her cheeks. She's enjoying tripping her kuyas. Pasaway. It didn't take long, we heard footsteps as if they were hurrying down. I couldn't help but curse when I saw Kin wearing only briefs and his hair still wet. Ash *le. While the mastermind of this chaos didn't do anything but to lot. You, Ash *le. Go back to your room and put some F** at skin clothes. I said while pointing my finger on him, but Kuya Bry. Annie needs help, she replied and looked at Annie, who's now coughing dahil sa pagtawa. Now you know that she's just playing around, go back to your room. Magbihis ka, alis tayo. I said. Tinulak ko pa siya para maglakad na. Doon na lumapit sa akin sila Kuya Lay, Calvin at Dan. You're so naughty, baby. We thought something happened to you. Saway ni Calvin kay Annie na tumigil na sa pagtawa at ngumiti na lang sa amin. Kuya Bry is here naman po kaya nothing bad will happen to me. Inutusan niya lang po akong tawagin kayo dahil mag-mall daw po tayo, agad naman nalipat sa akin ang tingin ng 3 kaya napataas ang kilay ko. I didn't know that she's going to shout. I told her to call all of you using her phone but she screamed, I said in a very calm way. Kilala nila ako na hindi gaano nagbibigay ng emosyon at dahil pamilya ko sila tanggap nila iyon, alam din nilang kay Annie lang ako nangingiti at tumatawa. Dahil maayos naman ang bihis nung 4 kong kasama sa baba. Nagyaya na kami na umalis. Kanya-kanya nang sakay sa kotse namin para makapunta sa mall. Nasa mall na kami nang marealize naming kulang kaming magpipinsan. Damn it, we forgot Kin, Kuya Lay said. Let him. Makakasunod iyon. Calvin replied but our princess didn't want to go anywhere na kulang kami kaya naman wala kaming nagawa nang sabihin niyang tawagan namin si Kin. This is my life when Limam Brian. I'm the one who submit to my beautiful angel-like cousin, Ania Clarice Vicente the unknown president of Yave Corporation.
Kaya din pinil kong magtago sa pangalang Cole dahil kailangan ko siyang protektahan sa mga kaaway at kalaban ni Lolo na kalaban ko na sa businesses namin, legal o illegal. While waiting for our cousin, bigla namang tumunog ang phone ni Annie at lahat kami napangisi sa kanya nang makitang mapapangasawa niya ang tumatawag. Napailing na lang kami nang sagutin niya iyon nang walang pag-aalinlangan. Gusto ko lang talaga silang makasama dahil after Annie's wedding, madami na naman akong kailangan gawin dahil kailangan kong alamin kung sino ang anay sa mga tao ni Lolo Lino, matatagalan bago ako muling magpakita sa mga ito at alam kong alam naman nila iyon. Lo, how did you know that I'm in Batangas? I asked him. He just sipped on his brandy before he answered my question. Simple, I heard that Clarice is getting married, he replied. Heard it from your dad? I asked him and he told me that the whole clan of Vicente are there because of Clarice's wedding, he added. I just gave him a nod dahil sila dad pala ang nagsabi sa kanya. Did Audino thought Brian Vicente? Lasted him hesitant because I know that she's Lolo Lino's property kaya naman alangan akong tanungin. Isang don't know, Sincel just told her to go there and tell you that I want to talk to you, he replied. Lee just sighed as a sign of relief. I don't want her to know that I am Brian Vicente dahil ayoko pang galangin niya ako katulad ng paggalang niya kay Lolo Lino. Panandalian kaming tumahimik bago siya tumingin sa akin sa seryosong paraan. Ayoko nang niloloko, Brian. Anong nangyari sa mga raid natin nitong nakaraan? Tanong nito kaya naman napatajes ang pangako. He knows what is happening. There's a mole in your people, Lo. I firmly said to him. Malakas naman niyang hinampas ang lamesa at tumingin sa akin ng nakakamamatay niyang tingin. Who's that bastard dare to betray me? Tanong nito pero umiling lang ako. I don't know, I don't have clues or leads yet. Magaling magtago ang anay na iyon, she or he is blending perfectly to your people, saad kong muli at prenteng umupo sa couch niya. Tao lang naman niya ang mga dahil ang akin ay nakakubli at tahimik na kumikilos sa paligid. And hindi lang dito ang tao kumiski sa States, marami akong tao at ako ang nagpapagalaw sa mga nandoon. We better find that moron. I will kill them the way they deserve. Matigas na saad ng matandang Don na ikinatango ko. My men are doing their job, so after a week or dalawa, we will know who they are, saad ko at tumayo na. Is that all that you want to know? Tanong ko rito. When will Clarice be introduced as president of Yavi? Tanong nito kaya napataas naman ang kilay ko. After her licensure examination for professional architect, I replied. Okay, I'll wait for that moment, saad nito kaya tumango na lang ako. Palabas na ako nang magsalita siya alt. Brian, can you promise something? I frowned for a second then nod. Nagtataka man sa sinabi niya tumango na lang ako at inisip kung sino at ano niya iyon. Do I need to find that person? Habang naglalakad ako papuntang kwarto ko para magpahinga lang saglit dahil babalik na din ako ng States, nagpapalingga-lingga ako dahil hinahanap ko ang babaeng ilang linggo ko nang inaasam-asam na makita. Nawala naman agad ang interest ko at binalutan ako ng kung sinong demonyo nang makita ko siyang akbay-akbay ni Giovanni at parang close na close sila. Gusto ko siyang lapitan at hilahin sa kwarto ko at muling akinin pero hindi naman pwede iyon. Malalaman niyang ako talaga ang nakaisa niya nung isang linggo. Inilabas ko na lang ang baril ko at itinutok sa gawi nila. Hindi ko naman sila papatamaan, pero gusto ko talagang daplisan si Gio. Agad kong kinalabot ang gatilyo ng baril nang masatisfied ako sa posisyon. Mabilis akong nagtago sa gilid para hindi nila ako makita dahil alam kong titingin sila sa gawi ko. LM right. Audi's eyes almost met mine kaya naman imbes na magtago, naglakad ba ako papuntang kwarto ko. Pagpasok ko, bahagya akong nagulat nang hindi sumara ang pinto kaya mabilis ko itong tinignan at nakita kong nakatayo doon si Sure I don't know her name. Do you need something? Walang emosyon kung tanong sa kanya. Nothing. I just want to ask if you want something. Malandi siyang naglalakad habang sinasabi ang mga salitang iyon. No, you can go now. I want to rest, I said to her then turned around. I decided to take a shower for me to cool down.
I'm still irritated to Audi and Giovanni's closeness. I can help you rest. Nilingon ko ang babae at matalim itong tinignan kaya bahagya siyang napaatras dahil sa titig ko. I said, go now. I don't need a help from, *re and B** like you, woman. Now, go. Mading saad ko dito at tumalikod muli. Kung si Audi pa ang magsabi na tutulungan niya ako. Agad akong lalapit sa kanya at huhuberin. Siya pa ang aalagaan ko at aakinin ko ng malugod sa puso ko. Matapos kong maligo, hindi na ako nagpahinga pa. Basta na lang akong lumabas ng bahay na hindi nagpapalam kay Lolo Lino. Habang nasa kotse ako, nakita ko sa hindi kalayuan si Audi at nakatingin siya sa kotse ko. Are you thinking of me, sweetheart? Do you remember the night we shared? Because I'm thinking of you every night. I said while staring at her. Babalik ako at pagbak ko sisiguraduhin kong walang ibang lalapit sa'yo kundi, ako lang. You are mine. Mine to touch, mine to taste and mine to love. Pinaandar ko ang kotse ko at mabilis na umalis sa mansyon na iyon. Sa airport na ako dumiretso, dahil nandoon na ang personal airplane at cabin crew ko. Boss Cole, tawag sa akin ng kung sino. Mabilis kong tinignan iyon at may ipinakita siya sa iPad na hawak niya at doon ako mas nagngitagit sa ngipin. Review all his background. Even these people, I told him tapos inabot ang picture ng mga pinaghihinalaan ko pa. Yes, boss. He replied. Isinandal ko ang ulo ko sa headrest ng upuan ko para ma-relax ako dahil nagngingit-ngit ako sa galit at inis. Napakagaling niyang mag-blend sa ibang tauhan ni Lolo Lino. Tahimik lang siya pero siya pala ang anay. Naninigurado akong hindi lang siya nag-iisa. Madami pa sila kaya nakakagalaw siya ng swabe. Pero maling kumilos siya na nandoon ako sa paligid dahil lintik lang ang walang latay. Kinuha ko ang phone ko dahil may tatawagan ako. How's she? I immediately asked. She's doing good with her husband. They are preparing for their flight tonight, he replied in a formal tone. Good. Keep your man eye on them. I don't want anything bad happen to them while they're on vacation, utos ko. Copy, Boss Cold, mabilis na tugon nito. Pinatay ko ang tawag at muling nag-dial ng numero. L already received the files, boss. I update you once I got leads, good. Tugon ko sabay baba ng tawag. Huminga lang ako ng malalim bago muling kinuha ang phone ko at nag-dial. Keep an eye on Audi and you are not allowed to touch nor come near her. Just your eye to her, mariing utos ko dahil baka bigla nilang hawakan pag nagtangka na namang tumakas iyon babae na iyon. Binaba ko agad ang tawag ng sumang-ayon siya. Just do my transaction in the States and take care of what I need to take care of, then Lim'll come back here to find that person and to court Audi. Outs! Agad akong napalingon sa tumawag sa akin. Nakita ko si Burge na naglalakad papalapit sa akin. Bakit? Tanong ko dito nang makalapit na siya. Pinapatawag ka ni Don Marcelino, saad nito sabay lahad ng kamay niya para maalalayan akong tumayo. Agad ko namang tinanggap iyon at kumuha ng puwersa para makatayo. Sabay kaming pumunta sa private living room ng Don at doon namin nakita na tahimik at mataimtim na nakaupo si Don Marcelino sa pang-isahang upuan habang umiinom ng kanyang tsaa. Pinapatawag niyo raw ho ako, magalang na bungad ko. Marahan siyang tumingin sa akin at tumitig sabay bilang kay Benji. Pwede mo na kaming iwan, marahang usual nito. Tinapik lang ni Benj ang balikat ko bago yumuko at nagpaalam. Maupo ka, Audi, utos nito kaya naman agad kong sinunod. Ano hong maipaglilingkod ko sa inyo? Tanong ko ulit. Puntahan mo si Cold sa resort na ito, utos nito sabay abot ng isang papel naglalaman ng address at pangalan ng resort na sinasabi nito. Bigla din naman kumabog ang dibdib ko nang marinig ko ang pangalan ni Cold. Isang linggo na din halos ang nakalipas matapos mangyari ang bagyo dito sa amin at matapos din ang gabing may kumuha ng iniingatan ko. Malakas ang pakiramdam kong si Cold iyon. Kung haplos, hawak at halik sa katawan ko, alam kong siya iyon pero paano ko mapapatunayan na siya kung gayong umaga pa lang ng araw na iyon ay wala na siya sa mansyon. Gusto ko mang komprontahin mismo ang taong iyon ngunit nahihiya nga ako dahil wala akong matibay na pruweba. Kinuha ko ang papel at nakita kong sa Batangas ang nasabing resort. Use our helicopter, para mapabilis ka sa transportasyon.
Tell him, I need him tomorrow. Habol pa nito kaya napatango ako. Mabilis akong umalis sa harap ng Don at nag-ayos ng sarili ko. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Kinakabahan ako na na-e-excite. Agad akong umalis ng mansyon matapos kong magpaalam kay Don Marcelino. Sakay ng big bike ko, bamiyahe ako papuntang open field kung saan nandoon nakapwesto ang mga sasakyan pang himpapawid ng Don. Audi, you will be my co-pilot. It's urgent kaya naman hindi na ako nakahapa ng iba pa, saad ng pilot na nakalaan para sa utos na ito. Sure, Captain. Sagot ko. Agad naman niya akong binigyan ng helmet kung saan nakakabit na ang headset para marinig ko siya pati na ang safety goggles. Lumipad kami agad sa ere matapos ma-inspeksyon ang sasakyan namin. Halos maggagabi na nang lumapag kami sa private helipad ni Don Marcelino. May nakahanda ng kotse doon para sa akin kaya naman hindi na ako nagsayang pa ng oras, agad akong nagpunta sa lugar na sinabi sa papel. Nang makarating ako doon, mukhang may pagdiriwang na ginaganap. Dahil nakasarado ang buong resort. Sinong kailangan mo? Tanong ng isang lalaking nakaitim. Hindi siya mukhang goons o kalaban, more on security pero kahit ganon, kailangan ko pa ding maging alerto. Si Cole, kalmadong tugon ko. Tinignan niya lang ako mula ulo hanggang paa bago siya nagsalita sa earpiece niya. You're clear. Just go to that hotel, use the elevator on the left side then press the 7th floor. May makikita kang minibar. Nandoon si Boss Cole, saad nito. Naglakad ako ng dahan-dahan papunta sa tinuro nitong hotel at katulad sinabi nito, ginamit ko ang kaliwang elevator, pinindot ang 7th floor. Bumukas ang elevator at agad akong naging alerto dahil ramdam kong maraming nakabantay dito sa palapag na ito. Hindi man sila nakikita pero mararamdaman mo naman ang presensya nila. Naglakad ako sa sinasabing minibar. Binuksan ko iyon at pumasok, sa di kalayuan nakakita ako ng 5 lalaking mukhang nag-uusap-usap. Nandoon sa grupo na iyon ang pakay ko. Akala ko nasa States siya. Agad naman akong nakita nito kaya kahit hindi ko kita alam kung wala na namang ekspresyon ang mukha niya. Yes, Audi, what's bringing you here? Tanong nito na katulad noon ay hindi ko mababakasan ng emosyon. Nakakainis. Hindi ba talaga siya ang lalaking pumasok sa kwarto ko nung gabing iyon? Tandang padamdam. Ibig bang sabihin na ibinigay ko ang sarili ko sa iba? Sinabi ko lang ang pakay ko sa kanya at muntikan pa akong makabaril ng isang lalaking manyak. She's not our property, I'm your property. You already claimed me. O baka mali talaga ako. I'm no one's property, saad ko dito bago siya tinanong kung nung dapat kong sabihin sa Don. Mabilis akong earnalis sa lugar na Leon para makabalik agad sa probinsya. Ikaw naman kasi, Audilida. Bakit bumigay ka agad? Haplos at halik lang iyon ng lalaking inaakala mong siya nga. Paano kung hindi? Paano kung iba pala? Arg! Pinaghahampas ko ang manibela ng kotseng sinasakyan at mas pinaharurot ito dahil sa inis na bumabalatay sa akin. Madaling araw na nang makarating ako sa lugar namin. Bahagya akong nagulat nang salubungin ako ni Gio, pagbaba ko ng big bike ko, late na ah. Bakit gising ka? Tanong ko dito. Wala, napansin ko lang kasi na umalis ka pala kanina kaya naman inaantay kita. Saan ka galing? Nakangiting tanong nito. Matagal bago ako sumagot dahil pinag-isipan ko kung sasabihin ko baong totoo. May inutos lang si Don Marcelino, tugon ko dahil iyon naman ang totoo. Nakita ko naman na tumanggaw-tango siya kahit hindi siya convinced at parang may gusto pa siyang malaman pero dahil siguro sa titig ko. Ngumiti siya at tinapik ako sa balikat, ganun pala, sige na. Pahinga ka na. Mukhang pagod ka na sa inutos sa iyo, saad nito tapos tinulak ako papasok ng mansyon. Weird. Kinabukasan, tanghali na ako nagising dahil nasabi ko naman na sa Don kung ano ang pinapasabi ng buwisit na yelo na iyon. Just did my daily routine na kasama si Benji at katulad kagabi nakakaramdam ako ng kawirduhan kay Gio. Simula nung lumabas ako ng kwarto at kumain. Nakasunod na siya sa amin ni Benji. Katulad ngayon na nagkakasiyahan kami dito sa malawak na patag dito sa likod bahay, nandito siya sa tabi ko at nakaakbay. Wala namang problema pero kasi iba ang mga galawan niya. Hindi kaya, si Gio ang pumasok sa kwarto ko. Hindi kaya siya ang lalaking kumuha ng una ko. Baka hindi talaga si Cole.
Pero bakit naputol ang pag-iisip ko at tawanan ng mga kasama ko nang makarinig kami ng putok ng baril, kanya-kanya kaming hugot ng baril at tingin sa paligid. Dahil baka may mga kalaban na nagtatangkang pumasok o lumusot sa mansyon. Check the perimeter. Now. Utos ni Gio sa mga kasama namin. Nagpalingalinga naman ako sa mansyon dahil bigla akong may naaninag na anino o balto ng tao o baka imaginasyon ko lang. Tinignan ko ang tinamaan ng bala at muling binalikan ang direksyon ng tinitignan ko kanina, kung sa anggulo na ito, makikitang halos katapat niya iyon pero hindi dahil ang katapat talaga nito ay ang pwesto ni Gio. Si Gio ata ang target ng bumaril. Hindi kaya ito yung traidor sa amin. Pero bakit si Gio? May alam ba si Gio sa nangyari? Pilit kong iwinaksi sa isipan ko ang mga naiisip ko. Hindi ko pa pwedeng ipagsabi dahil hindi ako sigurado. Nagsibalikan ang mga kasamahan namin at pare-pareho ang ulat ng mga ito. Wala silang nakitang hinala pati na ang mga Stevie sa mansyon parang pinutol pero malinis ang pagkakaputol. Dahil naman sa nangyari, nagpapulong si Gio sa amin. Binigyan siya ng permiso ni Don Marcelino na ipulong kami para sa magpapatrol. Salaitan ang mangyayaring patrol para hindi mapagod ang lahat. Ayon ang akala ko. Akala ko lahat pero hindi pala. Outs! Hindi daw tayo kasali sabi ni Don Marcelino. Magpahinga ka na daw sa kwarto mo, saad ni Benji kaya napakunot ang noo ko. Bakit daw? Dapat diba, kasali tayo? Tanong ko dito pero nagkibit balikat lang siya. Ayon ang utos, kaya naman magpahinga ka na daw at may aaralan ka pa daw bukas ulit, saad nito kaya kahit ayaw ko. Tumayo ako sa pagkakaupo at nagpaalam sa mga kasama namin. Katulad ng napag-usapan, nasa kwarto lang ako habang may nagpapatrol sa labas. Mas hindi ako makatulog sa nangyayari. Sino kaya yung bumaril sa amin o kay Gio? Bakit niya gustong barilin si Gio? Lumipas ang ilang buwan at muling napagpasyahan ng Don na tumulak kami sa Maynila. Pero isang linggo bago kami muling pumunta doon, napagpasyahan kong umuwi muna sa bahay namin. Gusto ko lang kumustahin sila mama pati na ang mga kapatid ko. Ate, masayang bati nila sa akin nang makarating ako sa bahay. Agad din akong yamakap sa kanila kahit nabitbit ko pa ang mga pasalubong ko. Kumusta kayo? Si mama, tanong ko sa kanila na unti-unti nang kinukuha ang mga dala ko. Nasa likod bahay at nagpipites ng mga gulay doon at prutas. Ang dami na nga, ate. Mabuti na lang talaga at binigyan mo si mama ng pagkakakitaan. Saad ng babae kong kapatid na sumunod sa akin. Dahil nga hinahayaan ako ni Don Marcelino na umuwi ng bahay namin, kalahati ng natanggap kong pera ay pinambili ko ng cereal naming lumapin kung saan nakatayo ang bahay namin. Pangarap kasi ito ni Papa pero hindi natuloy dahil nga nagkasakit siya at nabawian na ng buhay kaya naman ipinagpatuloy ko na lang. Mas mag-a-end kasi yun dahil nga katulad nito. Nagkaroon ng sariling pinagkakakitaan si mama pati na ang mga kapatid ko ay nakakatulong. Hindi nga lang alam nila mama kung saan galing ang perang pinambili ko dito. Basta ang sabi ko ay pinag-ipunan ko at malaki din ang kinikita ko sa pagiging assistant ni Don Marcelino. Tinupad ko lang ang pangarap ni Papa. Fair na, saad ko at inakbayan siya kaya sabay na kaming pumasok ng bahay. Sakto namang pagpasok namin, siyang pasok din ni Mama. Oh, anak, hindi ka naman nagsabi na dadalaw ka pala. Mabuti na lang at may mga bago akong pitas na gulay at prutas. Meron din akong nakuha na passion fruit. Paborito mo iyon diba? Dadalhin ko nga sana sa mansyon, mabuti na lang at umuwi ka, bati ni Mama habang binababa iyong mga dala niyang gulay at prutas. Salamat, Ma. Masiglang saad ko at gusto kong maiyak dahil pagkatapos na naman ng araw na ito. Lang buwan na naman ako bago makauwi dito. Minsan hindi pa sigurado kung makakauwi ako dahil sa trabahong meron ako. Isa lang naman ang pangarap ko simula nung mapunta ako sa puder ni Don Marcelino. Ang makauwi at makasama sa araw-araw ang pamilyang meron ako. Makasama sila mama at ang mga kapatid ko. Sa ngayon, susulitin ko muna ang araw na ito para makasama sila mama, buong araw lang akong nakipagkulitan at kwentuhan kila mama. Sumapit na ang hapon at kailangan ko nang umuwi sa mansyon dahil iyon lang ang paalam ko kila Don Marcelino. Lalo na wala akong kotse o motor na gamit dahil ayokong makahalata si mama. Ma, babalik po kami ulit sa Maynila sa susunod na linggo.
Katulad po noon, baka matagalan bago ako makauwi dito. Mag-iingat po kayo palagi at huwag mahihiyang tumawag pag may kailangan kayo Bilin ko kay mama, 0 na at kanina mo pa binibilin iyan, akala mo naman ay hindi na tayo magkikita pa ulit, saad nito. Mas maganda na po iyon at least alam kung hindi ako nakalimot, saad ko dito at hinigpitan ang kapit sa kamay niya. Ma, mag-iingat po kayo dito uulit ko at tipid ng ngumiti. Oo, anak. Ikaw din ay mag-ingat, saad nito na ikinatanggo ko. Matapos ang palimanan namin nila mama, dumiretso na ako sa sakayan ng tricycle bitbit ang mga pinadala ni mama, habang naglalakad ako, nakakaramdam ako ng mga nakasunod sa akin. Alam kong hindi lang isa, kundi madami. Hindi ako nagpahalata na napapansin ko na sila. Marahan kong kinapa ang patalim ko sa hita ko. Hindi ako nagdadala ng baril pag umuul ako ng bahay dahil ayokong makita iyon ni mama o ng mga kapatid ko kaya wala ako ngayong dalang baril. Mabuti na lang at may patalim akong inilagay sa hita ko. Umupo ako bahagya para kunwaring natanggal ang sintas ng sapatos ko, doon ko sa pilitang pinunit ang pants ko kung saan nakalagay ang kutsilyo ko. Nang may sigaw ako na ang dapat kong gawin muli akong tumayo ng tuwid. Itinago ko sa pagitan ng relo ko ang kutsilyo at nag-ayos ng buhok. Muli akong naglakad kaya naman naramdaman ko ulit. Siya! Bakit isa na lang ang nararamdaman ko? Agad akong lumingon sa direksyon kung saan ko naramdaman ang mga sumusunod sa akin. Hindi ako pwedeng magkamali. Marami sila kanina. Ngayon isa na lang. Agad kong kinuha ang kutsilyo sa kamay ko at hinagis iyon sa isang puno na alam kong nasa harap ng humahabol sa akin. Kung sino ka man, tantanan mo ko. Senggal mo at mabilis na tumakbo papuntang paradahan ng tricycle. Kung sino man ang sumusunod sa akin. Sana hindi niya nakita sila mama dahil iyon ang pinakakinatatakutan ko, ang mapahamak sila dahil sa kagagawan ko. Pagdating ko ng mansyon, pilit kong kinalma ang nararamdaman kong takot at kaba para kila mama at sa mga kapatid ko. Sana walang gumalaw sa kanila dahil hindi ko mapapatawad ang Cyril ko pag may nangyari sa kanila. Audi, napalingon ako kay Benji na lumapit sa akin at parang gulat na makita ako. Bakit para kang gulat na makita ako? Tanong ko sa kanya habang nakataas ang kilay. Bigla naman kumunat ang noo niya sa tanong ko. Nakita mo na ba ang itsura mo? Para kang hinabol ng baboy ramo. Saad niya sabay turo sa mukha ko at pinasadahan ng tingin ang katawan ko. Bigla namang sumeryoso ang mukha niya nang makita ang hita ko. May sumunod sa'yo? Seryosong tanong nito. Tumingin ako sa paligid at agad na umiwas nang may nakita akong mga matang nakatingin sa amin. Hindi ko alam kung masama ang tingin nila o ako lang ang nag-iisip noon dahil nga may sumusunod sa akin kanina pero isa lang ang dapat kong gawin. Huwag magtiwala sa mga tao sa paligid ko. Wala, nagmamadali lang ako dahil, hindi ko pa ayos ang gamit na dadalhin kay sa Maynila, tugon ko na ikinatanggo lang niya. Sigurado ka? Hindi maganda ang tabas ng mukha mo at ng pakiramdam ko sa'yo, hindi pa rin nagbabago ang tono at itsura niya kaya naman ngumiti na ako at inayos ang buhok kong siguro ay magulo dahil sa pagtakbo kanina, ayan. 0 na ako, maghahanda na ako ng gamit ko para naman kung maisipan ni Don Marcelino na maaga umalis, nakahanda na ako, saad ko at lalakad na sana pero nahinto nang magsalita ulit si Benji. Nauna nang umalis si Don Marcelino kaninang umaga pag alis mo, napatingin lang ako dito at tumango. Baka kaya malakas ang loob ng mga kalaban namin dahil wala si Don Marcelino dito. Kailan tayo pupunta sa Maynila? Tanong ko sa kanya habang maglalakad na kaming dalawa papuntang kwarto ko. Next week na tayo pumunta doon dahil iyon naman ang orihinal na plano. May importante kasi gagawin ang Don sa Maynila kaya nauna na siya doon, tugon nito na ikinatanggo ko lang. Ouds, you can tell me anything you want or kung ano man ang bumabagabag sa isip mo, saad nito nang makarating kami sa tapat ng kwarto ko. Iniisip ko lang sila mama, aalis na naman ako at hindi ko alam kung kakabalik ba ako ng buhay dahil pag nagpupunta kami ng Maynila puro raid at mga kalaban ang kaharap namin. Hindi nila alam kung anong trabaho ang meron ako. Kaya alam kong malulungkot sila. Pag isang araw, hindi na ako umuwi ng bahay at mabalitaan na lang nila na patay na ako, tugon ko na ikinatanggo niya. Hinawakan nito ang kamay ko at pinisil. Hindi hahayaan ng Don na mamatay ka.
Ayon ang masisiguro ko sa iyo kaya uuwi at uuwi ka sa pamilya mo anuman ang mangyari, pagbibigay nito ng assurance sa akin. Sana nga, sige na, salamat. Palm ko at hinayaan na lang niya ako pumasok sa kwarto ko. Una kong ginawa nang makapasok ako doon ay kunin ang phone ko at tawagan si mama. Napakalma ako nang marinig at malaman kung okay lang sila doon. Doon ko lang diner alizena, naiwan ko ang mga bitbit kong pasalubong sana dito sa mansyon. Naiwan ko ata sa tricycle. Sok. Matapos kong makipag-usap kay mama, doon na ako nagbihis at naghanda nga gamit na dadalhin ko papuntang Maynila. Mabuti nang handa agad kesa magahol ako. Lumipas ang 1 linggo na nakakulong lang ako sa mansyon at hindi na binalak pang umalis o lumabas. Nasa training room lang kami ni Benji at nag-insayo sa pagbaril at panghaak ng mag-system katulad ng tinuro sa amin ni Cole. And speaking of Cole, unti-unti na akong nawawalan ng pag-asa na siya ang pumasok sa kwarto ko dahil sa mga galawan ni Gio na hindi ako nilulubayan. Mas naging malapit siya sa akin sa mga nagdaang buwan ng pananatili namin dito. Hindi ko lang gusto ang pagiging touchy niya in public, pero kung kami-kami lang, ayos lang naman. Pero iba pa din talaga ang hawak nung kumuha noon sarili ko. Iba ang init at kagaanan. Eto na lahat ng dala mo, Audi. Malambing na tanong ni Gio. Ngumiti lang ako ng tipid at tumango. Kinuha niya ang gamit ko at inilagay trunk kaya naman lumapit na sa akin si Benji na seryoso ang mukha. Anong problema mo? Tanong ko dito sa mahinang paraan. Dapat tayo lang ang nasa kotseng ka. Bakit kasama siya? Mahinang tugon nito na parang nanggigil. Ngayon kasi ang alis namin patungong Maynila at ang usapan namin ni Benji. Kaming dalawa lang sa kotse pinagkatiwala sa akin ng Don. Bulletproof ang kotse na ito at piling tao lang ang nakakaalam na bulletproof iyon. Sa pagkakaalam ko, pinasadya ang kotse na ito para sa Don. Marami talaga siyang kotseng bulletproof pero hindi mapapansin kung hindi babarilan ang mga ito. Hayaan mo na. Tinatamad din ako mag-drive, bulong ko at ngumiti kay Gio na pabalik na. Gio, eto lang gamit ko, palagay naman din sa trunk. Salamat. Biglang pakisuyo ni Benji dito. Hindi pa man nakakasagot si Gio, inabot na niya ito at bahagyang biitawan at pumasok sa kotse. Abnormal talaga itong si Benji. Inis na inis talaga siya kay Gio simula nung damaykit ito sa amin. Wala namang nagawa si Glo kundi kunin yung gamit ni Benj at ngumital sa akin. Nakasakay na ako sa backseat katabi ni Benj, nang biglang hamarang si Christine sa daanan namin, kaya walang magawa si Gio kundi ibaba ang bintana. Parang model na lumakad si Christine palapit sa amin at malanding ngumiti kay Gio. Gio baby, pwede bang dito na lang kaming 5 sumakay? Puno na kasi sa iba, dito naman mukhang kayong 3 lang ang nandito kaya kasya pa kami, please, we don't want to stay here any longer, Marteng saad nito sabay kagat ng lab. Napakunot na lang ang noo ko, hindi ba siya marunong mag-drive? Pwede naman, 3 sa trunk, o kaya sa bubong. Sigaw ni Benji. Napatingin lang naman ako dito at mukhang hindi siya natutuwa sa ideyang iyon. Si Audi ang magde-decide since siya ang katiwala sa kotseng ito, saad naman ni Gio sabay tingin sa akin. Huwag kang papayag. Madiing bulong ni Benji. You don't know how to drive or kahit sino sa inyo. Tanong ko dito. Alam kong gusto na niya akong tarayan at paikutan ng mata pero hindi niya ginawa kaya naman plastic na lang iyong ngumiti. We forgot our driver's license, saad niya at nakikita kong nagnangit-ngitan ang ngipin niya. Driver's license should not be forgotten, makahulugan kong saad. Sige na, sumakay na kayo, kawawa naman ang lugar namin pag nahaluan ng pulusayon galing sa inyo, habol ko. Uupo na sana ako ng maayos nang biglang binuksan ni Benji ang pinto sa side niya. Tinignan ko ito at parang nagtatanong kung bakit siya bababa. Ayoko dito, magde-drive na lang ako ng sarili ko, saad niya at nagdirdiretsyong lumabas, punta sa trunk at kinuha ang gamit niya. Napaayos naman ako ng upo. Wait, sama na ako sayo. Sigaw ko dito at mabilis din na bumaba, hindi ko na pinansin ang tawag nung iba basta pumunta ako ng trunk at kinuha ang bag ko. Sumunod ako kay Benj na malawak ang ngiti. Ikaw ang magde-drive. Saad ko habang nakaturo sa kanya. Sumipol lang ito at kumuwi sa mga kasama namin dapat sa kotse. Hindi na ako lumingon at pumunta na lang sa parking lot ng mansyon.
Kampante na akong nasa passenger seat at si Benjel ang nagdadrive nang umalis kami. Since lumipat kaming kotse, huli na kaming nakaalis sa kanila. Ilang oras ang lumipas at sabay kaming nagulat ni Benji nang makarinig kami ng pagtama ng kung anong bagay sa kotse. Agad akong napatingin sa sasakyan naming sa unahan at nanlalaki ang mata kong nagulat dahil naggiwang-giwang ito. Pacha, may nakaabang. Malakas na sigaw ni Benji habang pilit na iniiwasan ang kotseng babangga sa harap namin. Agad kong kinuha ang baril ko sa bag at sa ilalim ng inuupuan ko. Nilagyan ko ito ng magazine at kinasa. Pag sinabi kong buksan mo, sigaw ko kay Benji na pilit iniiwasan ang balang tatama sa amin. Damn it, Audilida, mag-ingat ka, sigaw nito habang lumilipat ako sa likod ng sasakyan, kasama ang mga baril ko at magazine. Buksan mo, sigaw ko kaya naman agad niyang ginawa. Unti-unting bumukas ang itaas na bintana ng sasakyan. Agad akong lumabas at agad na pinaulanan ng bala ang sasakyang nasa likod namin. Agad akong pumasok sa loob ng muntikan na akong tamaan ng bala. Magandang bagay talaga na etong isang sasakyan na bulletproof ang ginamit namin at hindi ordinary na kotse. Lumalaban na din sila Gio at iba. Saad ni Benji at nakita ko ngang nakikipag-barilan na din sila Gio. Kaya naman lumabas ako ulit at muling pinaulanan ng bala ang nasa gilid namin na mukhang nagre-reload na ulit. Hindi na ako nagsayang ng ilang bala at agad kong binato ng granada ang kotseng iyon. Bilis! Sigaw ko kay Benji na mukhang naintindihan ang ibig kong sabihin kaya agad niyang tinapakan ang step ng gas at pinaharurot ang sasakyan. Hindi pa man kami nakakalayo gaano nang sumabog ang granada kaya ramdam namin ang impact at lakas ng pagsabog nito. Pareho kaming halos mabingi sa nangyari, mabuti na lang talaga. Muli kong ipagpapasalamat na ito ang kotseng pinadala ko sa kanya kaya hindi kami gaanong apektado. Pero dahil sa impact nagpagiwang-gewang pa din kami. Ouch! Okay ka lang? Tanong nito nang ihinto niya ang kotse. Huwag kang huminto, hindi pa tapos. Senggal ko kaya naman muli siyang nagmaneho. Hanggat hindi pa kami nakakalayo dito, hindi pa tapos dahil pwedeng meron pa ding kalaban sa paligid. Hindi nga ako nagkamali dahil nakarinig pa ako ng tunog sa labas ng kotse namin. Kaya naman kahit tuliro pa ako, kinuha ko ulit ang baril ko at umangat sa itaas na bintana at muling bumaril sa likuran namin. Dahil nakafocus ako sa likurang kotse, hindi ko agad napansin na may nakamotor na biglang bumaril sa akin at kasamaang palad nataman ako sa balikat pero hindi ako huminto, tinutok ko ang baril ko sa makina ng motor niya at iyon ang minuntirya kong barilin. 2 putok lang ng baril ko ay agad na itong sumabog. Audi! Sigaw ni Benji nang makita niyang punong-puno ng dugo ang braso. Just drive. Okay lang ako. Saad ko sabay kuha ng bag ko. Kinuha ko ang isang panyo ko sa bag at kinagat iyon para matali. Ouch! Pwede akong huminto. Nag-aalalang saad ni Benji pero umiling ako. Kaya ko, mag-drive ka lang palayo sa kanila, usual ko habang mahigpit na tinatali ang tama ko sa balikat. Hindi ko kayang linisin ang sugat ko, tinuro sa amin kung paano maglinas ng sugat pero iyon talaga ang hindi ko kayang gawin. Alam ni Benji iyon kaya nga sinabi niyang huminto muna kami pero hindi dahil nasa gitna kami ng laban. Nakakaramdam na ako ng hilo at ng pagpikit ng mata dahil sa dugong patuloy na nawawala sa akin pero tinitibayan ko dahil naiisip ko sila mama. Pero dahil tao lang din ako, unti-unti na akong nakakaramdam ng bigat ng talukap, mahina kong bulong. Audi, malapit na tayo. Just hold on. Rinig kong sigaw ni Benji pero para akong nagdedeliryo dahil si mama at mga kapatid ko lang ang nakikita ko. Tuluyan na akong napapikit ng matagal at nang muling damilat, isang mukha ng lalaking gusto kong makita ang bumungad sa akin. Cole, tawag ko dito, tulad noon walang emosyon sa mukha niya kaya hindi ko alam kung imahinasyon ko lang din ba siya o totoo na, napapikit na lang ako at muling nilamon ng kadiliman. Arg! Ayon agad ang naging reaksyon ko nang damilat ako. Bumungad sa akin ang kulay cream na kisame at mabangong amoy na kamoy ng pabango ko kaya naman napabalikwas ako at napahiyaw muli dahil biglang sumakit ang balikat ko nang tignan ko iyon may dugo sa gitnang parte ng benda. Benda, doon biglang bumalik lahat ng nangyari sa amib kagabi ni Benji at nung mga kasama namin. Glad you're awake. Napabelang ang tingin ko sa may pintuan nang marinig ko ang boses na iyon. Benji,
Tawag ko dito at sinubukang bumangon pero napaigik ako dahil kumirot bigla ang tama ko. Mabilis ka naman siyang lumapit at inalalayan ako. Kalma, zero kay lang A ko, ikaw ang hindi okay. Tignan mo, dumudugo na naman ang sugat mo. Saad nito sabay turo sa sugat ko. Mabuti at mabilis na kumilos si Cole para lunasan itong tama mo, saad nito kaya napatingin ako sa kanya. Si Cole ang gumamot ng sugat ko. Tanong ko sa kanya. Masyadong ang possessive. Ayaw kang pahawakan sa kahit na sino. Kahit sa akin. Siya lang mag-isa ang gumamot sa'yo. Hindi ka talaga niya iniwan hanggang hindi tumitigil sa pagdugo ang sugat mo. Kwento niya kaya napatingin ako sugat ko na may dugo. Speaking. Tawagin ko lang siya. Bili niya kasi sa akin, pag nagising ka, tawagin namin siya lalo na pag damyugo ang sugat mo, saad nito sabay tayo. Pero bago pa siya makalabas, Raul akong nagtanong. Kumusta ang mga kasama natin? Sa 6 na sasakyan na lumuwas papunta dito, 3 lang ang nakaligtas. Sa 3 sasakyan na nakaligtas, 4 ang namatay, 3, kasama kasugatan, malungkot na saad nito. Madami ang naligas sa atin, habang nakikipagbuno tayo sa kalaban kagabi, may mga armadong namaril dito sa mansyon, napaangat ang ulo ko. Kumusta ang Don? Tanong ko sa kanya. Ayos lang siya. Mabuti at nandito sila Cole kaya walang masamang nangyari sa kanya, usual niya at ngumiti. Sige na, nadyugo na sobra ang sugat mo, baka kung ano pa magawa sa akin ni Cole, saad nito at tuluyan ng lumabas. Napasandal na lang ako sa headboard ng kama ko at napapikit. Isang malaking pasasalamat ko na naunang umalis si Don Marcelino sa amin, dahil kung hindi baka may nangyaring masama sa kanya. Napapikit na lang ako at napaisip, sino nga kaya ang nasa likod ng nangyaring enkwentro kanina pati na ang pamamaril dito sa mansyon. Kaaway nga kaya namin o kaaway namin na nagsasabing kakampi namin sila.